the Vice President we discussed earlier. And according to her, the OVP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs, or programs, activities and programs, to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. Ilang araw sa atin lahat mga kabayan, hindi na nga itinuloy ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund dahil dito sa pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education ay sinabi niya na hindi niya na umano ipopurso ang kanyang confidential fund na kabuuan nga na 650 million. Kaya nagulat itong si Senator Coco Pimentel, pati mismo itong si Senate President Juan Mig Zubiri. Maalala po natin na mukhang nagkainitan pa nga sa Senado dahil may traidor o may lumabas na traidor na pinalabas ang kanilang pinagmitingan na sikreto lamang, mga kababayan po natin. At dito na pag-usapan na ibalik nga ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ngunit ngayong araw mismo ay hindi na pumalag itong si Vice President Sara Duterte at sinabing ayaw niya na ng confidential fund dahil ito umano ang rason ng pagkawatak-watak ng bawat Pilipino, mga kababayan. Ayaw din ni VP. So, nakausap namin siya, ayaw niyang ibalik din yung confi funds niya. So, it's buti na academic. Kita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya pursue ang proposal for confidential funds. So ito po mga kababayan po natin, kasi pinaghahandaan na talaga nitong mga makabayan at itong Senator Risa Hontiveros ang confidential fund na dito niya na naman bakbakan itong si Vice President Sara Duterte at itong mga alipores ni House Speaker Martin Romualdez. Akala nila, nanalo na sila nung tinanggal nila ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte at gusto nila itong ilaglag. Nagkamali po sila, mga kababayan po natin. Dahil imbis na mag-request or i-push talaga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund, dahil alam niya naman na talagang pabor ang mga senador na ibalik ang kanyang confidential fund, mga kababayan po natin. Hinayaan niya na ito at ang sabi niya, kung gusto nila, dagdagan ng pondo ng Department of Education o yung Office of the President para gagamitin sa mga, kumbaga, naka-itemize na mga purpose ng budget ng Office of the Vice President. So ganitong ginawa niya, mga kababayan po natin. Ngayon, naunsimi ang kanilang masamang plano. Nabakbakan na naman sana itong si Vice President Sara Duterte sa confidential fund. Pati itong mga alipores na panaybanat ng patungkol sa confidential fund. So ganoon mag-isip si Vice President Sara Duterte. So nanahimik lang siya, hindi na siya nagsalita sa confidential fund. Na alam po natin na marami kasi sa Senado ang kanyang kaalyado na talagang ipaglalaban ang kanyang confidential fund. Di ba sa meeting nga lumabas na majority ay talagang pabor na ibalik ang kanyang confidential fund. May ilan na kumontra. So alam naman natin na talagang kumontra ay talagang kakampi naman talaga ito ni Tambaloslos. So yun lang at hindi niya na finish or pinorso ang kanyang confidential fund. Kaya ayon kay Senator Coco Pimentel, dapat ipaliwanag niya or parang ganoon ang pagkasabi niya na dapat karapatan niya na talagang i-request. Kaya sinagot din siya ni Senator Tolentino na pagkatapos niya kasi mag-request diyan sa House of Representatives, dapat umano ang decision ay nasa kamay na ng mga senador. Mag-request man ito o hindi, bibigyan niyo o hindi. Iyon ang kanyang pagkasabi. Office of the Vice President last year received the highest ever budget for the Office of the Vice President. So, and this year we're increasing. Are we increasing, Mr. Chairman, in our committee report? The bottom line budget of the OVP is what is okay?
Because your question is on the GAA of 2023, Your Honor. That's why narito kami. Narito. Because it's 500 less than the NEP, but it's not 500 less than the 2023. Thank you. Herself is here, Mr. President. Is she making an appeal for the restoration of the 500 million confidential fund to her budget? Receipt of a statement from the Vice President we discussed earlier. And according to her, the OVP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs, or programs, activities and programs, to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. So it's So nagulat siya, no, mga kababayan po natin itong si Senator Coco Pimentel. Dahil ayaw na nga ni Vice President Sara Duterte na sana ay gustong ibalik ng mga senador. Dahil mainit ang issue dyan, maraming batikos, maraming bla bla bla, at sinisiraan siya. So ito yung dahilan kaya sinisiraan siya ngayon, mga kababayan po natin. Kaya inatras niya na. So nagulat sila. Marami pa sanang tanong itong Senator Coco Pimentel na nakahanda para sa paggagamitan ng confidential fund. So umiksi ang kanyang interpolation, mga kababayan po natin, dahil wala na. Ano pang itatanong niya? Ayaw na nga ni Vice President Sara Duterte. no longer lodged with the Office of the Vice President, but the decision should come from this chamber, Mr. President, just to manifest that constitutional. So, ayun, sinupal pala siya tuloy ni Senator Tolentino na kung ayaw ni Vice President Sara Duterte, nasa Senado na ang mag-decision kung talagang bibigyan po natin ng budget para sa confidential fund itong Office of the Vice President at DepEd. Dahil unang-una, nai-request na nila yan eh. So, tinanggal lang ng House of Representatives. Kasi nasa budget na yan eh, inaprubahan na yan ng DBM eh. So, yung inaprubahan ng DBM, nirequest sila sa DBM, inaprubahan, dinaan sa plenary, sa discussion ng House of Representatives, tinanggal itang balos-los. So, another, naman, is yung Senado. Ang Senado sana, okay, ibabalik sana at least. Kung hindi man buo, at siguro baka kalahati or 70% ng confidential fund. Pero, wala, inatras na ni Vice President Sara Duterte para manahimik na itong mga tamba at itong mga makabayan na nagkukunwari na para sa Pilipino ang kanilang ginagawa. Ayaw nila sa mga Duterte noon pa man, dahil alam nilang hindi nila mauuto hindi nila madadala sa kanilang drama. Ganong katalino ang mga Duterte, mga kababayan po natin. So hindi nila naisip yan Ang inaakala nila na talagang itutulak ni Vice President Sara Duterte. Ipaglalaban niya, magre-request pa yung sinasabi nila So nagulat sila, di ba? Hindi nila inaakala na hindi niya na itutuloy. At siya mismo ang magsasabi na ayaw niya na ng confidential fund. So ganun po mag-isip ang ating Vice Presidente. So bago pa Manila tirahin ay inatras na. Tapos na. Maghahanap na naman yun sila, mga kababayan po natin, ng ibang issue na naman na ipupukol kay Vice President Sara Duterte. Kasi malapit na naman lalabas ng panibagong survey. December, may bago na ng mga quarter survey. Di ba? Last quarter survey. So lalabas na naman yan by January. So kaya maghahanap na naman sila ng panira kay Vice President Sara Duterte. So abangan natin at syempre, hindi tayo papayag na titirahin nila, i-debunk natin kung ano mang issue na ibabato nila sa kay Vice President Sara Duterte. At kay Pangulong, dating Pangulong Digong. So, maraming salamat po, mga kababayan. At para sa inyong sariling komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat.